Mapagpalang araw, kaibigan. Ito ang inyong kaibigan kay Asos, Brother Manny Bautista. Minsan pa salita ng Diyos ay ating tatalakayin sa Biblia. Sapagkat ang salita ng Diyos na nakalagay po sa Biblia, yan ay magandang binabasa, binabahagi, sinishare sa ating mga kakilala. Kahit sino, welcome po. Hindi po tayo namimili. Wala po sektang involved. Ano po? Basta pure lamang sa Biblia. Panginoon Diyos, samahan mo po kami sa aming pag-aaral sa oras pang ito. Ang iyong salita ay tunay na nga na mapapanaligan namin. Sabi nga po sa Kawikahan 30, verse 5, kung saan ganito po ang, tignan po natin, nahanap lang po natin. Ito, may Biblia po kung awak. Kawikahan 30, chapter 30, verse 5. Ang lahat ng salita ng Diyos ay mapapanaligan at siya ang kanlungan ng mga nananalig sa Kanya. Kapag nananalig ka sa Diyos, wala kang ibang kanlungan kundi yung salita ng Diyos. Kaya tayo po'y mag-aaral ngayon, Panginoon Diyos, samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng iyong Ebanghelyo. Sapagkat ang iyong salita, kagaya na nakasulat po, mapapanaligan. Ibig sabihin, ano man ang problema po namin, O Diyos, asilita mo ang aming kailangan, sapagkat ang iyong salita ay katotohanan. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ano po? Praise the Lord. Ganito po nakalagay, Lalo na po ngayon, sa ating panahon, meron na naman pong nabalita sa telebisyon, kagabi lang nanonood po ako. Walking pneumonia. Kaya ang advice po ng DOH, lahat ng mga senior, kailangan magpabakuna. Inihikayat po nila na magpabakuna po ng pneumonia vaccine. Tsaka sinabi nila, at the same time, magpabakuna na rin ng COVID-19. Noong araw, ang COVID-19, ang sabi nila, hindi sumasama sa hangin kapag nagsasalita ka. Noong kinalahunan, ang sabi na ng World Health Organization ay nasa angin na. Yan. Kaya sabi nila, magsuot ng face mask, magsuot ng face shield. Ngayon din po yung walking pneumonia. Sinasabi, mag-face mask. Kailan kaya yung face shield? Naalala ko. Kumita lang po yung mga politiko. Ginawa po nilang hanap buhay ang COVID-19. Sa ibang bansa, wala ng face mask, wala ng face shield. Sa Pilipinas, hanggang bumaba si Duterte, hindi niya pa pinahalis Kanya lang, nung napalitan na siya, pinatanggal na ng bagong administrasyon. Ibig sabihin, kumita sila. Ginawa nilang hanap buhay. Lumabas po ang sari-saring balita. Kung sino po ang kumita, mga politiko rin. Nasa balita po yan. Di po ako nag-iimbento. Ngayon, ito na naman. Ang sabi ng DOH, face mask. Hallelujah. Na hindi po maintindihan, Alam niyo po, yung mga viruses
Wala pang mga viruses na sinasabi niyan. Meron na pong mga virus. Noon pa. Ano po? Noon pa may mga virus na. Kung hindi ka mag-iingat sa iyong katawan, talagang kakapitan ka ng iba't ibang karamdaman. Ang masakit, dahil COVID-19 ang merong malaking kobra sa PhilHealth. Di po ba naging ano yan? Inubo ka lang. Sinipong ka lang. COVID-19 na. Kasi po, malaki ang nasa national news po yan. Dito sa ating bansa. Ngayon, alam niyo po yung mga sakit na yan, yung mga virus, talagang meron po. Talagang meron. Kaya kung hindi ka maingat, kailangan mag-ingat ka rin siyempre. Ano po? Katawan mo yan eh. Ingatan mo. Kasi, alam niyo po, nung araw nangangaral si Jesus dito sa mundong ito, ang sabi niya, sa Lucas 21, basahin ko po. Dito ko po babasahin po ang Biblia ng mga pastor. Ano po sinabi niya? Heto. Yan. Ano po? Talagang nang mangaral po siya sa kanya pong panahon. Ang sabi niya sa Lucas 21. Ano pong sabi niya? 21:11. Ito po, magkakaroon ng malalakas na lindol, tagutom, at mga salot sa iba't ibang dako. Yun po, lindol. Noong pa man, naglilindol na po talaga. Kagaya nitong nakaraan po, naglindol sa Mindanao. 7 point something. Nakita naman po yung mga lupa, yung mga bahay, kalsada. Napanood ko po sa balita yan. Ano po? Yan. At yung salot, sabi ni Jesus. Yung salot, ito po yung mga salot na sumasalot sa buhay ng tao. Yan problema. Yang COVID-19, malaking problema po yan. Isipin mo, isa lang ang magkaroon ng infected ng COVID-19, buong pamilya, balisa. Di po ba nangyari yan? Isang barangay. Isasara nila. Isa lang ang makitahan nilang sintomas. Isasara ang buong barangay. Quarantine, sabi nila. Ayun, ang sabi ng Panginoong Yesus, sa verse 13, ano po nakalagay? Iyon ang pagkakataon ninyo upang makapagpatutuho tungkol sa akin. Sino po ang ipapatutuho sa mga tao? Ang sabi ng Panginoong Yesus, ako ang inyong ipatutuho. Sa panahon na mayroong problema, lindol, tagutom, salot, ako ang ipatutuho ninyo, sabi ni Jesus. Bakit po? Lahat ng kapangyarihan sa lupa, sa langit, ibinigay ng Diyos sa Kanya. Kaya sabi ni Jesus, ipangaral niyo ako, ipatutuho ninyo ako. Tingnan po natin, anong sabi ng Panginoong Jesucristo? Sa 28 ng Mateo 18. Kaya ganito po, pag nakaganito, mas maliwanag, nakikita po gusto,
Kung mapapasin ninyo, yan yung banda rito. Yan, ito, maliwanag. Yan po yung nagre-reflect po yung liwanag. Ano? Ayan. Ano po nakalagay? Basahin po. Sabi niya, ganito, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, kausap po yung mga alagad. Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. O, ibinigay na. Sabi niya, ibig sabihin, taglay ni Jesus. Yung lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. Kaya sabi ni Jesus, kapag dumating yung mga ganitong problema, senaryo ng problema na sinabi niya, ipatutuhon niyo ako. Kasi siya lang po naman talaga ang may control ng lahat ng bagay. Kasi nga po, binigay na ng Diyos sa kanya ang pamamahala dito sa lupa at sa langit. Ano po? Kumbaga, sabi ng Diyos, ano po bang tawag dito? Take charge. Yan. Take charge. Sabi ng Diyos sa kanyang anak. Siyempre, kanino yung pagkakatiwala yan? Dinatural sa anak niya. Alang naman ipagkakatiwala kung kani-kanino yan. Kahit naman po dito sa lupa, mayroong isang ama na negosyante. Kapag hindi na niya kaya, ang anak niya ang pipiliin niya para pamalahan ang kanilang negosyo. Kasi po yung anak kadugo, malapit. Ganon din po sa Diyos. Binigay sa kanya ng Diyos ang lahat ng pamamahala sa langit at lupa. Ngayon, kapag lalabanan mo naman si Jesus, kukontra ka. Meron po siyang salita. Tingnan natin. Dito po sa 19:27 ng Lucas. Ano pong sabi ng ating Panginoong Jesucristo? Ayan, tungkol naman sa mga kahaway kong ayaw na ako'y magari sa kanila. Dalhin ninyo sila rito at patayin sa harap ko. Kita nyo po? Anong sabi ng Panginoong Yesus? Yung mga tao ayaw na mag-ari ako sa kanila. Ano po sabi niya? Kung ayaw mo mag-ari sa buhay mo ang Panginoong Yesus, anong sabi niya? Kamatayan. Siyempre, hari po siya. Sa kasaysayan po sa Old Testament ng mga hari, pag sinabi ng hari, patayin ka, papatayin ka talaga ng gwardya. Wala kang magagawa, hari yun eh. Nasa kanyang otoridad. Nasa kanya ang otoridad. Ganon din po dito sa Biblia. Ang otoridad sa langit at lupa, binigay sa kanya ng Diyos, ang kanyang ama. Kaya dito po sa lupa, ang mga sumusunod kay Jesus, ang sabi niya, basahin po natin, ano? Ano po sabi niya? Ito po. Ang sabi po ng Panginoong Yesus, babasahin ko po, ano? Sa chapter 10 ng 1:11. Ako ang mabuting pastol. Inihalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Yan. Pinangungunahan niya po ang mga tupa. Ibig sabihin, bilang commander-in-chief, hindi po siya nasa likod. Siya po ang nangunguna sa kanyang mga tupa. At yung mga tupa, nandun lang po sa likod. Yan po ang totoong leader. Ang pastol ng tupa. Sino po? Ang ating Panginoong Jesucristo. Kapag ikaw ay tupa ni Jesus, bago ka malapitan, dadahan muna sila kay Jesus. Siya po ang nasa front line eh. Halimbawa, merong sisila.
Oh, si Jesus muna. Dadahan muna sila kay Jesus bago kayo mapasok ng Maninila. Oh. Anong sabi po ng Panginoong Yesus? Oh, ako ang mabuting pastol. Inihalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Kita nyo po, ano? Purihin ng Panginoon. Kasi nga po, binigay na sa kanya ang lahat ng kapangyarihan dito sa lupa. Kaya hanggang dito po tayo sa lupa, ang pastol natin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesukristo. Siya po ang namamastol sa atin. Hindi naman po siya namatay eh. Yung pong mga, halimbawa, sa simbahan, iba-iba po ang leader. Mayroong pare, may pastor, may apostol. O may mga bishop. Lahat po yan namamatay. Pero ang Panginoong Yesus po, hindi siya namatay. Kaya patuloy siyang namamastol hanggang ngayon. Basahin natin. Hebreo chapter 10, basahin po natin ay 7. Ano po nakalagay? $7.20, ganito po nakalagay, ano? Tinitignan ko po. Sa chapter 7, sabi po sa verse 20, ang Diyos ay hindi nanumpa nang gawin niyang pari ang iba. 21, ngunit nanumpa siya nang gawin niyang pari si Jesus. Ayon sa sinabi niya, ang Panginoon ay sumumpa at hindi niya magbabago ang isip. Ikaw ay pari magpakailanman. 22. Dahil sa pagkakaibang ito, si Jesus ang siyang katiyakan na mas mabuting tipan. 23. Bukod dito, kailangan noon ang maraming pare dahil namamatay sila at di nakakapagpatuloy ng panunungkulan. Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman, kaya't walang katapusan ang kanyang pagkapari. 25. Dahil dito, lubusan niyang may liligtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Nabubuhay magpakailanman. Walang kamatayan po si Jesus. Siya po ang patuloy na namamastol. Nasa langit na namamastol pa siya. Namamagitan pa po sa mga tupa dito sa lupa. Kaya wala pong pwedeng pumalit sa kanya. Wala pong pwedeng pumalit sa Panginoong Yesukristo sa tungkulin na ibinigay ng Diyos sa kanya. Kaya yung mga tupa po, naghihintay sila sa muling pagparito ng mabuting pastol. Wala pong iba ang ating Panginoong Yesukristo. In Christ alone. Kaya bilang mga tao, dapat po isuko natin ang buhay natin kay Jesus. Ang sabi niya, sa panahon na may lindol, tagutom, salot, siya lang po ang pwedeng tumulong sa atin. Paano kanya tutulungan kung hindi ka naman tupa? Paano kanya tutulungan? Kasi sabi niya po sa 25,
Ito po nakalagay. Basahin natin muli, ano? Ano po nakalagay? Dahil dito, lubusan niyang may liligtas ang lahat na lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Alam niyo po, nung araw nangangaral si Jesus, baka sabihin niyo, nananalangin naman ako sa Diyos, lumalapit naman kami sa Diyos. Pero si Jesus din po nagsabi, ang babala. Ano po sabi niya sa Mateo 7? Babasahin ko po. Ganito po nakalagay. 7:21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karya ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na sa langit. Kita niyo po. Hindi lahat ng tumatawag sa Kanya ng Panginoon, Panginoon, garantisado, sa Kanya ka na. Kahit na paulit-ulit kang tumatawag sa Kanya, kung hindi ka naman sa Kanya, ang kalooban ng Diyos, sumunod tayo sa pastol ng ating buhay. Kaya nga binigay ng Diyos ang lahat ng kapangyarihan sa lupa at langit. At hanggang ngayon, nasa langit na si Jesus, namamastol pa rin po siya sa atin. Paano yon? Di yung salita niyang sundin natin. Yung salita ni Jesus, ang susundin natin habang nabubuhay tayo. Halimbawa, nasa isa simbahan ka, kailangan na tinuturo na simbahan mo, walang iba kundi si Jesus. Si Jesus lang. Pero kung nagtuturo pa ng iba, yung iba sabi nila, may santo, may santa, and so forth, naloko na. Ibig sabihin, kulang pa si Jesus, kaya sila gumagamit ng mga santo at santa. Ay huwag pong gayong ganyan. Yung iba naman, yung gusto ng mga lider na simbahan nila, ay hindi po ganon. Ang nakasulat sa Biblia, yun po ang ating susundin at yun din ang ipasusunod ng mga lider natin sa simbahan. Walang labis, walang kulang. Tignan nyo po mangyayari kung hindi kayo susunod kay Jesus. Ano po sinasabi ng kasulatan? Nakabubuti ba ito o nakakasama? Basahin po natin, ano? Sandali lang po, hinahanap ko lang, Meron ko hinahanap. Tignan lang po natin, Kasi po, tawag dito, kailangan maging po tayo, mahalan tayo, Ito po. Tayo pong mga tao, mga halagad ni Jesus, pagtupa ka na. So, susundin mo si Jesus. Pag hindi mo sinunod, dito po, kay sulat ni Juan, ikalawang Juan. Ito po, ikalawang Juan, 1:9. Ang hindi nananatili sa turo ni Kristo, kundi nagdaragdag dito, ay wala sa kanya ang Diyos. Kita niyo po? May turo na ang Panginoong Yesus. Bakit pilit mo pang dinadagdagan yan? Alam niyo po, maraming reliyon po. Bukod sa turo ng Panginoong Yesus, binabasa pa nila ng Biblia. Ang masakit, dinadagdagan pa nila. Kaya sabi ng Panginoong Yesus, ay ng sulat ni Juan, yung hindi nananatili sa turo ni Kristo, ibig sabihin, sapat na
ang turo ni Kristo. Dapat mo nang sundin yon. Pero pag hindi mo sinusunod, kundi dinadagdagan mo pa, hindi ka sasamahan ng Diyos. Yan po, hindi ikabubuti ng iyong buhay yan, ikasasama mo yan. Bakit? Hindi ka sasamahan ng Diyos eh. Sino sasamahan ng Diyos? Naturalmente, yung susunod sa kanyang anak. Kung ano po ang nakasulat, sinulat, sinabi ni Jesus, paniwalaan po natin. Huwag na po tayong gumawa na sarili nating kwento. Huwag natin baluktutin. Huwag natin palabuin. Ginagawa po, maliwanag na, pinalalabo pa eh. Maliwanag na, ba't pinalalabo pa? Ibig ba sabihin, mas magaling pa kayo sa Panginoon? Alam niyo po, hindi ka sasamahan ng Diyos. Unang-una, mismo ang Diyos ang nagutos. Kanino ka makinig? Ang sabi niya, sa aking anak. Kaya, basahin ko po. Inaanap ko lang habang nagsasalita ako. Binubuklat ko po yung Bible. Nandito po sa hita ko, Mateo. Dito po sa 17:5 ng Mateo. Ito. Para makita niyo yung nagbabasa ako, Habang nagsasalita pa si Pedro, nililima sila ng napakaliwanag na hulap. Mula rito may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak, na lubos kong kinalulugdan, pakinggan ninyo siya. Sino pong may utos na makinig sa kanyang anak? Na si Jesus. Yung tinig, sino yon? Ang Diyos Ama. Nagsalita po ang Diyos Ama. Kanino daw po tayo makikinig? Ang sabi ng Diyos, sa aking minamahal na anak. Sino yon? Si Jesus, siyempre. Sa minamahal niyang anak. Kaya yung lahat ng kapangyarihan binigay ng Diyos sa kanya. Kaya doon tayo susunod sa pastol ng ating buhay. Hindi siya napapalitan. Doon sa Hebreo, hindi siya napapalitan. Nabubuhay siya magpakailanman. Kaya tayo, anong sabi ulit? Balikan natin yung 1, Jis. Ay 1, tama, Jis. Anong sabi ng Panginoong Jesucristo? Jose, ako ang mabuting pastol. Inihalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Yon. Dito po, inulit dito, 14, 15. Ako ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ko ang aking ama, ay siya'y kilala ko. Kung paano kilala ako ng ama, at siya'y kilala ko. Gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa, at ako may kinikilala nila. Kita nyo po? Paano mo kikilalanin si Jesus? Yung kanya salita, sundin mo. Kaya pag sinunod mo si Jesus, tumalima ka sa utos ng kanyang ama. Kaya pag hindi mo sinunod si Jesus, hindi ka sasamahan ng Diyos. Pero kapag sinunod mo si Jesus, sasaiyo ang Diyos. Maliwanag po ba? Walang labis, walang kulang, walang hokus-pikos. Mahirap po kung sino-sinong ito naman, in fairness, Minsan nangaral po ako sa isang palengke. Hindi ko nasasabihin ko sa inyo.
Meron pong nangungwestiyon sa aking pangangaral. Sinabi niya, ako'y Muslim. In fairness sa mga Muslim, may kaibigan ako Muslim. Imam po siya, yung kaibigan ko. Sa kanya ko humingi ng mga babasay ng mga Muslim nung araw. Kanya lang, hindi ko po alam kung nandun pa rin siya sa pwesto niya. Kasi tuwing pumupunta po ako sa lugar niya, hindi ko siya makita. Ano po, kasi po, yung dating pinupwestuhan nila, nasunog. Ngayon, pinatayuan ng bago. Hindi ko po alam kung nakabalik siya ron, ano? Kino-question ako. Sabi ko naman, nagpakilala siya, Muslim siya. Sabi ko, naniniwala ka ba sa Biblia? Yes or no? Kako, sagot. Siyempre, di po maniniwala sa Biblia yon. So, ayaw ko naman po lumawig yung usapan namin. Kasi nga po, nangangaral ako dun eh. Para pag-aksyahan ko siya ng oras. Kahit anong gawin ko rin, hindi siya maniniwala sa akin eh. Binibiran niya nga si Jesus eh. Pero hindi ko na po siya pinatulan. Yung pagsishare ko ng Word of God, dapat doon siya nakasentro, pati si Jesus eh. Si Jesus nga, sabi niya, propeta sa amin eh. Hindi ko na siya hindi ko na po pinabayaan, lumawig pa. Sabi ko, hindi ka rin naman maniniwala sa Biblia kahit anong sasabihin ko sa iyo. Kaya nung tinanong ko siya, naniniwala ka ba sa Biblia, kako? Oh. Kahit anong gawin mo kako sa kanya, pagsamahin man natin yung Biblia at saka Quran, pagtabihin mo, hindi magkasundo yan. Kaya sige, tsaka na lang kita. Sa susunod, kako, magdala ka ng Quran, kako. Magbasa ka. At ako, magdadala din ako ng Quran, kako, sa kanya. Tignan ko nga, kung meron kang alam, kako. Sa totoo lang, meron po ako. English, Arabic, at saka Tagalog na translation ng Quran. Apa, iniwanan ko na siya. Kasi nakakaano po yan eh, ano? Alam niyo po ba, yung pangangaral, sabi niya pa eh, maraming nagagalit sa iyo rito. Sabi ko sa kanya, ang totoo, ikaw lang ang galit. Huwag mo nang idamay yung ibang tao. Pati sila, sinasama mo sa galit mo eh. Sinabi ba nilang galit sila sa akin? Ikaw lang naman ang nagko-komento ah. Di natural, ikaw lang ang nagagalit. Kasi nga, hindi mo tinatanggap ang nakasulat sa Biblia. Niwanan ko na po siya. Nakaka-istorbo lang po, ano? Nawawala yung focus sa misyon ng Panginoon. Purihin ng Panginoon. Kaya tayo po, si Jesus, pinadala ng Diyos dito sa mundo. Isinugo. Ibig sabihin po, bago siya pinanganak ni Maria, bago siya nagkatawang tao, naging katulad ng tao, nagsatao, lahat na. Nang suguin siya dito sa lupa upang iligtas po tayong mga taong makasalanan. Pati Muslim kasali dyan eh. Pati yung mga Hudyo kasali dyan. Pero hanggang ngayon, hindi po nila matanggap si Jesus. Tignan nyo po yung nangyayari ngayon. Yung Israel at saka Hamas. Pareho silang hindi naniniwala kay Kristo. Sipin nyo po yan. Pero dahil ang pangako ng Diyos ay sa bansang Israel. Kaya tingnan nyo po, alos tapos na po yung digmahan. Pinulbos po ng Israel ang mga Hamas. At ngayon, tinayuhan na po ng watawat o bandera ng Israel ang teritoryo ng Hamas. Tinahanap po nila yung kanilang leader. Alam nyo po, sa buhay natin, kahit ano po ang reliyon mo, ano man ang pananampalataya mo, kapag hindi mo kinilala si Jesus sa Biblia po hindi ka sasamahan ng Diyos. Ayan po, Acts 4:12, in Christ alone, kay Kristo lamang. Bilang mga tao, kailangan po natin si Jesus. Bakit? Nasa kanya na po lahat ng kapangyarihan sa lupa eh.
Ano pa sinasabi sa 1:14-6? Basahin ko po, ano? Kaya kung hindi pa po ninyo sinusukong buhay ninyo kay Kristo, panahon na po, malapit na siyang dumating. Halos ang lahat ng sinabi sa Biblia na mangyayari sa kanyang pagparito, halos paulit-ulit na lang po nagaganap. Ibig sabihin, malapit na ang Panginoong Yesus sa kanyang muling pagparito. Oh, paano kung hindi mo tanggapin si Yesus? Aba, kawawa ka. Pag dumating siya, hindi kanya isasama sa kanyang parorohonan. Sabi niya sa 12:26, kung saan ako naroon, yung aking mga tupa, kasama ko sila doon. Isasama ko sila doon. Kung hindi ka maging tupa ni Yesus, ang tupa po, yung sumusunod kay Yesus. Parang ganito, si Jesus ang manager, kayo ang empleyado. Pag sinabi ng manager, sunod lang kayo. Ano pa? Di ba magahan yan? Na paliwanag. Halimbawa, ako yung manager ng kumpanya, sa akin yan. Natural at nasasabihin ko, susunod kayo, empleyado ko eh. Pag hindi kayo sumunod, meron po akong kapangyarihan, prerogative ko yan, na pwede kitang tanggalin. Si Jesus din po, pwede kayong tanggalin. Pag hindi kayo sumunod. Kaya sa buhay natin ito, isuko na po natin ang buhay natin kay Jesus. Kaya sabi ni Jesus, ano po? Sa 1:14, meron po nakalagay dito. Sa 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga hutos. Maliwanag po. Paano may pagkikita pagmamahal mo sa Panginoong Yesus? Sa pamamagitan ng pagtupad sa kanyang mga hutos. Huwag mo na sabihin, I love you, Jesus, 3 times a day. Sundin mo lang ang hutos niya. Sapat na para sa kanya yun. Ayun nakalagay po. Kung iniibig ninyo ako, sabi ni Jesus. Iniibig mo ba si Jesus, kaibigan? Anong kasunod? Sundin mo ang mga hutos ko. Kapag sinusunod mo, tutuho kang tupa. Kapag tupa ka, anong sabi ni Jesus? Pagdating ng final judgment, sa Mateo 25, ano po sinabi ng Panginoong Yesus sa mga tupa? Tignan po natin, ano? Purihin ang Panginoon. Ito po. Ang paghuhukom, 25:31. Sa malwalating pagdating ng anak ng tao. Sino po yon? Si Jesus. At isa sa mga titulo niya, anak ng tao, kasi po ipinanganak siya ng babae. Noong unang Pasko. Kasama lahat ng anghel. Kasama po. Lahat ng anghel daw po, kasama niya. Galing sa langit yun. Si Jesus ang galing sa muling pagbabalik niya. Natural sa langit din. Tagalangit po siya. Hindi sa tagalupa. Kaya wag niyo sabihin tao yan. Ay, mamamali kayo. Tagalangit, kaya bababa, galing na langit. Kaya yung mga nagsasabing si Jesus tao, naloko na. Nanloloko na ang mga yon. Mga antikristo po yon. Kulto yun eh. Tuloy natin. Sa malwalating pagdating ng anak ng tao, kasamang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kalwalatian. 32, tipunin sa harapan niyan lahat ng mga bansa at sila'y kanyang pagbukod-bukurin tulad ng ginagawa ng pastol sa tupat mga kambing. Yan, pastol. Sino yon? Si Jesus. Ilalagay niya, 33, ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. 34, kaya sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, hali kayo, mga pinagpala ng aking ama, pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo upang
kahariang inianda para sa inyo mula pananlikhain ng daigdig. Ayan. Saan pupunta yung mga tupa? Kaharian ng Diyos. Na inianda ng Diyos bago pa likhain ng mundo. Yung tupa po yun. Yung kambing naman. 41. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga isinumpa. Doon kayo sa apoy na di namamatay, na inianda para sa Diablo at sa kanyang mga kampon. Sino po yung nasa kaliwa? Yung mga kambing. Yung labanero, kambing. Yung tupa, pag tinaboy mo, susunod. Yung kambing, inahatak mo na, ayaw pa sumunod. Ano po, in reality. Kaya po, sila po yung papasok sa kaharian ng langit. Yung tupa. Sino yung tupa? Yung kinikilala si Jesus, sumusunod kay Jesus. Sino po namamastol sa kanila? Natural si Jesus. Kaya hanggang ngayon, siya pa rin po ang namamastol sa langit. Patuloy siya nagliligtas at namamagitan sa kanila. Sining kanila? Natural yung mga tupa. Pinamamagitan niya po sa Ama. Kaya bilang tao, kailangan maging tupa tayo ng Panginoon. Amen. Kailan mo pa gusto maging tupa, kaibigan? Kailan? Kayo po nakakalam yan. Kung ako po ang tatanungin niyo, ay ba? Maganda pong maging tupa ng Panginoon. Kesa naman maging kambing ka ni Satanas. Kanino po inanda ang impyerno? Kay Satanas at sa kanyang mga kampon. Hindi ka sumunod. Di ka pungka. Alagad ka ni Satanas. Alam niyo po, kapag hindi ka nagpailalim sa hari ng totoong hari, si Kristo, mapapailalim ka po sa kapangyarihan ng Diablo. Nabubuhay ka pa rito sa lupa, pero ang totoo nun, patay ka na sa paningin ng Diyos. Kumbaga, hinihintay mo na lang yung execution. Pero kung dumating ang panahon, bigla kang magbago, tanggapin mo si Jesus, mababago ang kalagayan mo. Tignan po natin. Panguling talata. Ayon kay Apostol Pablo. Basahin ko po, sa libro ng ito po. Efeso 2:1-2. Nung una, patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway, at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng kapangyarihan sa impapawid at ang Espiritu ang naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Yan po. Noon, sabi ni Pablo sa kamangkausap niya, kayo dati kayong alagad ni Satanas. Kalaban kayo ng Diyos. Ano po? Pwede bang magbago? Pwede po. Tuloy natin sa 3. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa masasama nating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya, sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuhutan ng Diyos. Hallelujah! Kinapupuhutan ng Diyos. Marunong po palang mapuhutan ng Diyos. Yung mga taong ayaw pasakop. Tuloy. 4. Subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakilang pag-ibig niya sa atin. 5. Tayo binuhay niya kasama si Kristo noon tayo'y mga patay
pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. 6. Dahil sa ating pagkikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Kita niyo po, patay na pala tayo sa kasalanan. Ibig sabihin, buhay tayo, gumagalaw, nagsasalita, kumakain, naghahanap buhay, nag-aaral. Pero sa paningin pala ng Diyos, patay na tayo. Ibig sabihin, nasa ilalim po tayo ng kasalanan kasi po sinusunod natin ang dyablo. Pero nung mapangaralan po tayo na salita ng Panginoon, nadala ni Apostol Pablo, hentil po tayo. Ang kausap niya mga hentil. Anong sabi niya? Binuhay kayong muli. Kita niyo po, di patay po. Kailan sila binuhay na muli? Anong mapangaralan sila ni Pablo? Anong aral ni Pablo? Apostolic teaching. Kasi apostol po siya ng Panginoong Jesucristo. Ang tinuro niya ang ating Panginoong Yesus sa kanyang panahon. Kaya ang tawag po doon, apostolic teaching. Yun po ang nakalagay sa Biblia. Ano po? Amen po ba, kaibigan? Amen naman. Kaya tayo po, pwede naman pong mabagong kalagayan natin. Galit ang Diyos dahil sa ating mga pagsaway. Pwede rin pong mabago yan. Kaya, ano lang ang dapat gawin? Tanggapin po natin ang Panginoong Jesucristo. Isuko po natin ang buhay sa Kanya. Alam niyo po, iba na po yung nakakatiyak tayo. Kasi sabi ni Jesus sa 14:6, I am the way, the truth, and the life. Ako ang buhay, katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa aking Ama, kundi sa pamamagitan ko. Sa Kanya po ang kapangyarihan sa langit at lupa eh. Di po sino po yung may hawak ng kapangyarihan, doon na po tayo. Sino yon? Ang ating Panginoong Jesucristo. Kalugihan po ba kung pasok tayo kay Kristo? Hindi po. Kaya ako po, kaibigan, nakikiusap sa inyo, kung hindi pa po niyo sinusuko ang buhay ninyo sa Panginoong Jesucristo, ayan in Christ alone. Isuko niya na po. Yung aral po sa Biblia na binasa natin, kung babasahin niyo po yung Biblia, napakaraming aral dyan na tinuro ng Panginoong Yesus. Isipin mo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, 4 na libro yan. Basahin mo yan. Basahin mo. Makinig ka sa tamang aral. Hindi yung nagliliko-liko. Baka sabihin, si Kristo tao, layasan mo yan. Yung mga nagmamayabang, gumagamit ng Biblia, nagbabasa sa loob ng studio nila. Pagkatapos sinasabi, si Jesus tao. Itakwil nyo na po sarili nyo dyan. Tiwalag nyo na sarili nyo. Kung ako lang po masusunod, tumiwalag na kayo. Maghanap po kayo mga born-again Christian dyan sa tabi-tabi ninyo, baka meron. Purihin ng Panginoon. Ano po? Salamat, Panginoon, sa katotohanan na binahagi mo po sa amin sa oras pong ito. Wala po kami susundin, kundi ang iyong anak, gaya ng inyong iniutos sa Mateo 17:5. Sapagkat ang anak mo po ang may hawak ng kapangyarihan sa lupa at langit. At siya rin po ang magdadala sa amin sa langit. Salamat po, Panginoon Diyos, sa liwanag ng iyong pagtuturo. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Kaibigan, i-share mo naman At kayo na-share, i-share nyo sa iba. Kesa naman kung ano-ano po sinishare nyo, mas mabuting mag-share po kayo ng Word of God. Ano po? God bless us all. In Christ alone. Ano po? Yan. Nasa programa po tayo ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia. Ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all.